Ang mga pinakanakakainis na inventor sa mundo? Ethan Zuckerberg. Siya ang nag-imbento ng pop-up ads. Henry Fischel. Siya ang nag-imbento ng exam. Adam Smith. Siya ang nag-imbento ng buwis. Isaac Newton. Siya ang nag-imbento ng matematika. Levi Hutchins. Siya ang nag-imbento ng alarm clock. At huli, Alexander Parks. Siya ang nag-imbento ng plastic. Lightning can hit me again. Under my field, way up in the clouds somewhere now, don't know. Sa totoo lang, tayong mga tao hindi dapat kumakain ng patatas. Pero maswerte lang tayo. Bigla silang nag-exist out of nowhere. Nung unang panahon, ang mga ancestor ng patatas wala pang starchy na laman. Random lang nilang nakuha yung gene na yon mula sa kamatis. At ang mas wild, yung mga unang tuber nila, lason. Kasi ang patatas ay kabilang sa nightshade family. Same group ng mga halaman na pwedeng pumatay sa'yo. Buti na lang, may mga local sa South America na sobrang talino. Hundreds of years nilang pinarami at pinili yung patatas hanggang maalis yung lason. Fast forward to 1500s, nakarating ang patatas sa Europa. Pero guess what? Ayaw pa rin kainin ng mga tao. Bakit? Religious reasons. May mga naniniwala noon na delikado ang patatas kasi hindi raw nabanggit sa Biblia. May isang agronomist pa na napilitang mag-host ng potato banquets para lang mapatikim ang mga tao at patunayan na, huy, safe ito. Kaya kung iisipin mo lahat ng pinagdaanan ng patatas, lason, religion, skepticism, ang katotohanang nakakain ka ng kahit isang French fry today, low-key, Himalayan. Nakakita ka na ba ng underground refrigerator na walang kuryente? Ang angas nito. May company na ginawang modern business ang isang lumang survival hack. Itong underground fridge, yung ginawa nila, naghukay lang sila. Tinakpan, at ang lupa na mismo ang magpapanatiling malamig ng laman nito buong taon. Kayang mag-store ng laman ng katumbas ng 12 na regular na ref. Walang permits at sobrang patok sa mga mahilig sa off-grid living. Mababa ang gastos, mataas ang demand. Simpleng idea, pero malakas ang kita. Galing, no? Ayo! Yo, 塌了，又塌了，别往那儿走。 Talagang matatalino ang mga Amerikano. Gumawa lang sila ng butas sa bubong at naglagay ng malinaw na bolang salamin upang makatipid sa gastos sa kuryente sa buong taon. Paano ito gumagana? Ang bolang salamin na ito ay tinatawag na solar tube. Ang trabaho nito ay kolektahin ang sikat ng araw at gawing ilaw sa loob ng bahay. Kapag nakakabit na ang system, nagiging maliwanag agad ang isang madilim na silid. Paano nga ba napapasok ang sikat ng araw mula sa labas papunta sa loob? Una, kayang mag-refract ng ilaw ng bolang ito mula sa iba't ibang direksyon at pagtuunan ito sa isang lugar. Pagkatapos, ang dome ay konektado sa isang tubo. Ang loob ng tubong ito ay pinahira ng reflective metal glaze na may reflectivity na 99.7%. Tatalbog ang sikat ng araw ng paulit-ulit sa loob ng tubo hanggang sa makarating ito sa loob ng bahay. Sa dulo ng tubo may diffuser na nagpapakalat ng naipong liwanag sa lahat ng direksyon sa loob ng kwarto. Ang sistemang ito ay hindi gumagamit ng kuryente, ngunit nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na liwanag sa loob ng bahay. Maaaring magtanong ang iba, paano naman kapag gabi? Walang dapat ikabahala. Dahil may built-in na solar panels ang sistema na nag-iimbak ng enerhiya mula sa araw tuwing umaga at ginagamit ito sa gabi. Sa ganitong setup, maaari kang magkaroon ng zero energy consumption. တကမ္ဘာလုံးမှာတစ်စိမ်းပဲရှိတဲ့ရေပေါ်တရားဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပါ යි တရုတ်ဆက်ပြီးတော့စောက်ထားတဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့တရက်စုပ်တဲ့အရေးသွေးနေတော့မဟုတ်ပါဘူး
အခုချိန်မှာလည်းပဲအသုံးပြုနေကြပြီးတော့ခိုင်ခန့်လှပတဲ့တရားတစ်စင်းကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောကြတဲ့အတိုင်းအခုမြင်နေရတဲ့တရားဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံကရေပေါ်လမ်းသွားတရားတစ်စင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရေပေါ်မှာလေသုံးလို့ရရတာနဲ့အခုလိုစောက်ရတာလဲဆိုတာကတော့တိန်ရှောင်ဖိန်တို့လီကွမ်ယူတို့ကိုပဲမေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားတစ်စင်းဆိုပေမဲ့အချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာရေပေါ်မှာပေါ်နေနိုင်တဲ့ polyester plastic တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုထားကြပြီးတော့မီတာ4-5တောင်လောက်ရှည်လျားပြီးတော့9မီတာလောက်ပဲကျတာဖြစ်ပါတယ်။ကားကြီးတစ်စင်းစာကတော့ပုံမှန်သွားလို့ရနေပြီးတော့အရှိန်နဲ့ပဲမောင်းရင်တော့မှခံနိုင်ရည်ရှိအောင်တိဆောက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကွေတွေကိုနဲနိုင်သမျှနဲအောင်တိဆောက်ထားကြပြီးတော့အရှိန်ကိုထိမ့်မှုအတွက်အရှိန်ထိမ့်တဲ့အရာတွေကိုလည်းထည့်သွင်းတိဆောက်ထားကြပါတယ်။ဒီတရားကြီးတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေကတော့မှအံ့ဩပနန်းဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့တရုတ်တွေကအရန်ကျန်းတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုတရားပေါ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ခိုင်မာမှုကိုနိုင်ငံတကာကိုပြသခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။